Pauwi na ako nang biglang may mag-pop out dito sa notification ko. Sabi niya dito, jogging na lang po pwede kong gawin. Mahirap mag-gym. Example naman po ng sinasabi niyong balanced diet. Akto, maraming karinderya along the way. So I take this opportunity para ipakita sa inyo ang normal kong kinakain. Hindi mawawala sa akin yung gulay, karne, saka yung gusto ko. Tapos meron din tayong carbohydrates. Ngayon, i-explain ko sa inyo kung bakit yan ang kinakain ko on a daily basis. O, ayan ha. Malinaw pa sa alas 4. Ubos. 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 Ngayon, uwi tayo. I-explain ko sa inyo isa-isa. Okay. Ngayon, i-breakdown ko sa inyo yung pinakasimpleng paraan kung paano nyo maiintindihan yung tinatawag nating balanced diet. As you can see kanina, nakita nyo na kumain ako dun sa random na karinderya na nadaanan natin along the way. So, meron tayong tatlong pagkain doon na napaka-importante, which is yung carbs, yung protein, at yung vegetables. Pag sinabi kasing balanced diet, composed yun ng iba't ibang uri ng pagkain. Hindi pwede kasing protein na lang, hindi pwedeng carbs lang, hindi pwedeng vegetable lang. Ngayon, pag-uusapan natin, importance ng gulay sa katawan ng tao. Nutrients and minerals yan, gulay na yan. Napaka-importante sa katawan ng tao yan. Why? Napaka-importante ng gulay sa katawan ng tao dahil nagpapanatili yan sa atin ng optimum health. Ang gulay at ang prutas, ang number one cleanser ng katawan natin. Lagi niyong tatandaan yan. Pansinin niyo yung mga hindi mahilig sa gulay. Pansinin niyo ito, secret to ng mga nasa fitness industry. Pansinin niyo yung mga hindi mahilig sa gulay. May manonotice ka dyan. It's either oily ang mukha niya ng appearance, or tigyawatin, or dry yung skin. Why? Tanungin niyo kami bakit why? Bakit ganon sila? Kasi yung gut nila madumi. Hindi napapanatili yung alkalinity ng katawan. Kasi ang gulay at ang mga prutas, ang number one factor para maging alkalinized ang katawan natin. Ano ba yung alkalinity? Ang gulay ay napaka-importante para mapanatili yung pH level ng katawan natin at mapanatiling alkaline yung katawan natin. Ano ba yung pH level? Potential hydrogen. Yung mga nagtitest dyan sa ospital, sa IHE, makikita nyo meron doon pH level. Yung pH level na yun, ibig sabihin nun, potential of hydrogen. Pag bumaba ka sa 7, ibig sabihin nun, acidic na yung katawan mo. Pag acidic ang katawan mo, prone ka sa mga sakit. Ibig sabihin nun, madumi yung loob ng katawan mo, kaya ka acidic. Kaya mayroong mga acidic na tao. Kasi nga, hindi sila mahilig. Well, isang factor yon, hindi sila mahilig kumain ng gulay. So, dapat, kailangan ma-maintain mo yung pH level ng katawan natin para healthy pa rin tayo. Hindi tayo acidic, dapat nasa alkaline base tayo. Nasa alkalinity level pa rin yung katawan natin, which is 7 pataas. Pag bumagsak ka ng 7, ibig sabihin, acidic ka na. So, pag acidic ka, prone ka sa iba't ibang uri ng sakit. Yun na yun. So, kailangan mong panatilihin talaga yung katawan mo. Lalo yung gut. May sasabihin ako sikreto sa inyo. Ito yung mga knowledge na binabayaran sa amin as a coach na hindi na ituturo ng maigi sa mga tao. Pero napakasimple lang nito. Kailangan mong alagaan yung gut mo. Yung gut mo ang second brain ng katawan natin. Pag madumi tong gut mo, tong sikmura mo na to, prone ka sa sakit. Matik yan. So, kailangan i-cleanse mo yan. Paano mo siya maki-cleanse? Gulay at prutas. At ito pa isa. Dapat, kung ilang beses kang kumakain, yun din ang beses na dumudumi ka. Hirap, di ba? Pero yun ang isang sign ng healthy na tao. Pag may pumasok, may lalabas. Hindi pwedeng pasok lang ng pasok tapos ng beses lang lalabas. May problema tayo dyan. Well, that is very, scientific na yon. May mga doktor na para mag-explain doon. Yung sa akin, basic lang. As a fitness coach. Tsaka pansinin nyo, di ba? Yung mga mahilig sa gulay, mahilig maglakad, mahilig magpawis,
Tignan nyo yung aura nila. Napakagaan, di ba? Ang linis ng balat, ang aliwalas ng balat, ang aliwalas ng mukha. Kasi, malinis yung katawan nila. It brings out kasi. Kahit kasi anong paligo natin sa labas, kahit anong ipahid natin dyan, kahit anong sabon ang gamitin natin dyan, pag hindi malinis yung gut mo, talagang makikita yan sa panlabas. It's our body's way of saying na madumi to. So, pinino-project niya sa labas. So, ganun yun. Linisin nyo muna yung loob nyo, linisin nyo yung gut nyo, ayusin nyo yung mga pagkain nyo, and then lalabas yun sa panlabas na anyo nyo. Ganun siya kasimple. Kung ano yung kasabihan, di ba? Kung anong kinakain mo, you are what you eat. Yun ang makikita sa'yo. So, kung medyo alanganin ka sa mga pagkain mo, alanganin yung appearance mo. Hindi ka masyadong healthy tignan. Ganun lang siya kasimple para sa akin. So, yun. Vegetable, napaka-importante nun. Kailangan balance. Kailangan palaging may gulay. Palagi talagang dapat may gulay. Napaka-importante ng gulay sa katawan ng tao para ma-maintain yung optimum health natin, para ma-cleanse yung katawan. Uulitin ko, napaka-importante ng gulay sa katawan ng tao. Kailangan merong kanyan every meal o kahit man lang isang beses sa isang araw to maintain optimum health ng iyong katawan. Okay? Research nyo na lang yung acidity and alkalinity ng katawan natin kasi doon mo malalaman talaga yun. Again, pag acidic ang katawan ng tao, prone sa iba't ibang sakit. Pero pag alkaline ang katawan ng tao, pasok sa alkalinity level, good to go yan. Para ang pagkain kasi is fuel ng katawan natin. Ang katawan natin ang vessel. Ang katawan natin ang vessel. Ang pagkain ng fuel. So, kung magandang fuel ang pinapasok natin sa katawan natin, mas maganda ang performance ng katawan natin. Ganun lang siya kasimple. Pangalawa, yung protina. Yung nakita nyo kaninang may manok. Diba? Protina yon. Well, sabihin ng iba, hindi naman ako nagpapalaki ng katawan, hindi ko naman kailangan ng protein. No. Ibig sabihin, kumain ka ng protina is lalaki na yung katawan mo. Yes! Yun yung number one reason kung ba't kailangan ng katawan ng protina is builds and repair bones and muscle. Pero hindi lang yun ang trabaho niya. Alam nyo pa ano ang trabaho niya na napaka-importante na hindi sinasabi sa inyo? Ang protina ay kailangan din sa paggawa ng hormones at enzyme ng ating katawan. So, ibig sabihin, yung mga naririnig nyo, mga kilala nyong may hormonal imbalance, hindi ko na alam. Your guess is good as mine. Diba? Hindi kasi pwedeng gulay ka lang, hindi ka rin pwedeng karne ka lang. Kaya nga siya balanced diet. Kailangan iniikot mo siya. Kailangan cycle. Paiba-iba. Pero iisa lang yung buod niya. Kailangan zinc. Kailangan zinc. Hindi pwedeng gulay lang lagi. Hindi pwedeng karne lang lagi. Alam mo yun? It's a whole process. Magkakadugtong dapat sila. It's a whole chain. Hormones at enzyme ng ating katawan. Piruin mo yun? Hormones and enzyme. Alam nyo ba ibig sabihin nun? Yung hormone and enzyme na yon, kailangan din yon to repair yung mga cells ng katawan natin. Pag nare-repair ng maayos ang cells ng mga katawan natin, mas malakas ang immune system natin. So, kumain kayo ng protina. Hindi kasi pwedeng gulay lang. Kailangan balanced diet talaga siya. Isang buod sila. Cycle. Paulit-ulit just to maintain your optimum health para maging healthy ka throughout the years. Yun lang ang balanced diet. And the last one, the controversial one, carbohydrates. Kailangan ba ng katawan ng carbohydrates? Ano ba ang carbohydrates? Kanin, pasta, tinapay, all of that. Pare-parehas lang ng carbohydrates yan. Ang carbohydrates kasi, ang number one source of energy ng katawan natin. Pag kumain tayo ng any types of carbohydrates, bini-breakdown niya ng digestive system natin into glucose. Yes, glucose. Anong naiisip nyo pag sinasabing salitang glucose? Ang glucose, ang pinaka-main type ng sugars na nasa dugo natin.
Yun ang pinaka main fuel ng body cells natin, yung glucose na yun. Pag kumain tayo ng carbohydrates, dinadigest yun ng digestive system natin and turn it to glucose. Glucose turned into energy. Yun. Ngayon, ang problema, ang mga tao sobra-sobra kumain ng carbohydrates. Doon tayo nagkakatalo. Why? Ang katawan natin, may kota yan ng carbohydrates sa isang araw na kailangan sunugin mo, kailangan ikilos mo, kailangan igalaw mo. Sa bawat kain mo ng carbohydrates, dapat pagkatapos niyan 3 to 4 hours, kailangan nagkikilos ka na niyan. Naglalalakad ka na niyan. Any physical activities will do you right. Huwag ka lang hihilata at mag-uupo ng buong araw kasi doon tayo magkakatalo. Kaya tumataas yung mga blood sugar nyo, kaya nagkakaroon kayo ng obesity, kaya tumakapal yung bilbil nyo kasi hindi nyo nagagamit yung energy, yung glucose na kinonvert ng katawan nyo na nai-stack lang dun sa liver na minsan din pag sobrang obese ka na is nagkakaroon ka rin ng liver problem kasi nga nai-stack lang dun yung energy na dapat ginagamit ng katawan natin. Now you know. Kaya napaka-importante ng carbs in moderation dahil dyan tayo dinadali. Tayong mga Pilipino, gising. Yung carbs ang pumapatay sa atin, yung asukal ang pumapatay sa atin. Kaya kailangan nyong bantayan yan habang maaga pa kayo. Kasi dyan tayo nagkakasakit. Kaya kailangan balance lang ang pagkain natin palagi. Katulad ng pinakita ko kanina, may gulay, may protina, at pag may extra budget ka, yung gusto mo. In my case, gusto ko yung lumpia. So, naglumpia ako, di ba? Pero, kompleto yung balanced diet ko na meron akong gulay, na meron akong karne, na meron akong carbohydrates, tapos meron pa ako yung gusto ko. It's a win-win situation. Ganun lang lagi ang ginagawa ko. Ganun lang ang diet routine ko. Hindi mo kailangan ng maraming pera or which is maganda rin yung nagluluto ka ng sarili mong pagkain. Pero sa katulad nating hectic na yung schedule, pagising may gagawin, kakape, diretso na kung saan man tayo pupunta, mga trabaho natin, ang daming karinderyang mura, di ba? Abundance, yung mga mapipili nating putahe ron, pumili ka lang ng tama, katulad ng pinakita ko sa inyo. Gulay, karne, carbohydrates, iikot ka lang dyan. Maintain mo lang siya to have an optimum health. Kaso ang problema, di ba? Ang sarap ng carbohydrates, ang sarap ng kanin, ang sarap ng matatamis, ang sarap ng soft drinks. Oh. Pero ang tanong, sinusunog mo ba yun? Sinusunog mo ba yun pagkatapos mo makonsume? Hindi. Kaya ka tumataba, kaya ka nagkakabilbil. Kasi calorie deficit, calorie intake. Kung anong pinapasok mo, dapat sinusunog mo. Pag mas marami kang pinapasok na carbohydrates, ito sa bodybuilding na to Pag marami kang pinapasok na carbohydrates, tapos konting movement ka lang, nai-stack lang siya ron. Kaya ka tumataba, kaya ka bloated, kaya ka may floppy face, kaya ka oily, wala kang gulay, kaya ka may acne, kasi wala kang gulay. These are the basic to na kailangan yung malaman. Basic lang to, nasa mga research yan, or you can search it online. Pero hindi itinuturo kasi. Bihira yung mga nagtuturo. Malalaman lang ng normal na Pinoy pag may sakit na, pag may tama na, di ba? Pero these are the key component to have an healthy life. Yun lang talaga. Gulay, karne, carbohydrates. Yung carbohydrates, doon tayo magbabantay. Okay? Yun ang babantayan natin kasi doon tayo nagkakasakit. Sa asukal, sa carbohydrates. Pag sumobra-sobra ang dalawang yan ang root cause of all disease. Sabi ko nga doon sa unang video ko about fitness, di ba? Obesity is a gateway to all kind of disease. Ganun yun. Kasi wala talaga akong nakilalang obese na tao na walang mini-maintain na gamot, na walang mataas sa markers nila.
Swerte ka kung may pera ka, may pang-maintain ka. Eh kung wala, kung parehas lang tayong maralita, ano pang maintain mo? Diba? Natitake for granted. Kasi, bakit? Pipiliin ko pa bang bumili ng gamot pang maintenance ko? Eh, konti lang kita ko, itong pangkain ng pamilya ko. Gamot o pagkain ng pamilya? Di ba? Normal yan. Ayan yung normal na buhay ng typical na Pilipino na namimili sa gamot at sa pagkain. Kaso, pwede naman nating maiwasan ng pagkakasakit dahil lang sa pagpili ng pagkain natin. Dahil lahat ng sakit natin ay nanggagaling din sa kinakain natin. Yun ang sikreto dun. Kaya maayos ka dapat kumain para hindi ka madalas magkasakit. Food is the number one cause of sickness. Pag pangit ang kinakain mo, pangit din ang magiging reaksyon ng katawan. Ganun lang po siya kasimple. Marami na rin po akong health issues na pinagdaanan sa buhay. Kaya po ako may mga knowledge din na ganito kasi ginugol ko rin ang sarili ko to do some research, nagbasa rin ako. Tapos yung mga experience ko pa nung ako'y nagkakasakit din dahil wala pa rin akong alam ng mga early days ko into fitness. So gusto ko pong matutunan nyo yung mga simpleng pamamaraan para lang maalagaan nyo yung katawan nyo, which is libre naman po kasi yan. Libre naman po kasi yung mga ways na yan. Kikilos lang po talaga kayo, mamimili lang po talaga kayo ng mga pipiliin yung kakainin. Kasi yun nga po ang problema, kung ano pa yung masarap, pa yung bawal, yung pa yung masarap. Kung ano pa yung nakakasama, yung pa yung masarap. Eh wala na eh. It is what it is. A spade is a spade. Your choice. Katawan nyo naman po yan. Pero nandito po ako as a coach, as a fitness coach, para ipaintindi sa inyo itong mga ganitong pagkain na to in the long term is kung anong mangyayari sa katawan natin. Yun lang po. For me, ako hindi ko na po alam kung kailan ako huling beses nilagnat. Imagine, di ba? Hindi ko na alam. Hindi ko na alam talaga. Technically, hindi ko na alam kung kailan ako huling beses nilagnat. Why? I'll take care of myself. Kumakain ako ng maayos. Nagtitake ako ng vitamins. Nagpapahinga ako ng maayos. I take sunlight. Nagde-barefoot ako. Kumakain ako ng vegetable. Kumakain ako ng protina. Balanced diet. Nagpapawis ako and all of that things para lang ma-maintain yung healthy katawan ko. Kasi, guys, tandaan nyo, ang pinaka-importante is healthy yung katawan natin. Kasi the more na healthy tong katawan natin, the more na makakakilos tayo at makakagawa ng putang inang pera na yan na pinagkakaguluhan ninyo. Di ba? The more na mas healthy ka, the more na makakakilos ka. Anong mangyayari pag tinamaan ka na? Hindi na papasok yan. Palabas na lahat yan. Eh kung maubusan ka, mandamay ka pa ng ibang kapamilya. Diba? Kaya alagaan nyo yung katawan nyo. Ito talaga ang investment. Ito talaga ang investment. Maniwala kayo. Ang katawan na healthy ang totoong investment. Dahil pag healthy ang katawan mo, magagawa mo lahat. Healthy ang katawan mo, sharp ang isip mo, maganda ang disposisyon mo sa buhay, wala kang sakit, boom! Magagawa mo lahat. Anyway, masyado nang mahaba. I hope may natutunan kayo. Until next time, goodbye!